Magandang araw mga bata! Welcome sa Matematika sa Unang Baitang, Quarter 1, Week 2. Ako si Teacher Risa, ang iyong guro sa araw na ito. Ang ating paksa, una, sampuan at isahan. Ikalawa, labis ng isa. At ikatlo, kulang ng isa. Kapag natapos mo ang aralin ito, ikaw ay naasahang una, matukoy kung ilan ang sampuan at isahan sa bawat set. Ikalawa, matukoy ang bilang ng higit sa isa o kulang sa isa. Tingnan niyo mga bata ang larawang aking ipapakita. Mga popsicle stick. May isa tayong nakatali ng mga popsicle stick. Kung naalala niyo nung nakaraan natin aralin, ang mga nakataling popsicle stick ay naglalaman ng 10. Magaling! So, ibig sabihin, may isa tayong 10 na popsicle stick na nakatali. At meron tayong 2 nakahiwalay. Bilangin niyo lahat kung ilang popsicle meron tayong mga bata. Lahat ng popsicle stick ay may kabuuang bilang na 12. Magaling! Ilan ang nakatali natin na tig sa 10 na popsicle stick? Tingnan nyo nga mga bata. Mahusay, isa. Ibig sabihin, meron tayong isang sampuan. Ilan naman ang mga popsicle stick na nakahiwalay? Bilangin nyo nga mga bata. 1, 2. Magaling! Ibig sabihin, meron tayong 2 na isahan. Sa larawang nakikita nyo, may kabuang bilang na 12. Sa 12 bilang, ibig sabihin, meron tayong isang sampuan at 2 isahan. Magaling mga bata! Tingnan niyo naman ang susunod na larawan. Mga mansanas. Bilangin niyo mabuti mga bata kung ilan lahat ang mga mansanas na inyong nakikita. Ang lahat ng mga mansanas ay may kabuang bilang na 14. Magaling! Ilang sampuan mayroon tayo sa 14 na bilang? Ipakita nyo nga. Mahusay, isa. Ilang isahan naman mayroon sa 14 na bilang? 4. Magaling! Ibig sabihin, sa 14, meron tayong isang sampuan at 4 na isahan. Mahusay mga bata! Tingnan muli ang susunod na larawan. Ilan lahat ang kabuang bilang ng mga bola na nakikita ninyo? Bilangin nyo nga ito lahat mga bata. Tingnan nga natin ang inyong sagot. Tama! 23 mga bola ang nakikita ninyo sa larawan. Ilang sampuan meron tayo sa 23? Tingnan nyo mabuti mga bata. Mahusay! 2. Mayroon tayong 2 sampuan. Ilang isahan naman kaya mayroon tayo sa bilang na 23? Ipakita nyo nga mga bata. Magaling! Meron tayong 3 na isahan sa 23 na bilang. Ibig sabihin, ang 23 ay mayroong 2 sampuan at 3 isahan. Magaling mga bata! Ito ang inyong gagawin. Tingnan nga natin. Bilangin at isulat ang bilang na nasa larawan ayon sa sumusunod. Ilan lahat ang sampuan at isahan? Bilangin nyo nga lahat ang mga basa mga bata. Tingnan nyo mabuti. Ilan lahat kaya ito?
Ilang sampuan at isahan. Sa ikalawang larawan, tingnan niyo lahat mga bata. Ilan lahat kaya ang mga lapis na nakikita ninyo? Ilang sampuan at ilang isahan mayroon sa larawan na ito? Sa ikatlong bilang, ilan lahat ang mga dice na nakikita ninyo? Bilangin niyo mabuti mga bata. Ilang sampuan at isahan mayroon ang larawan na ito? Sa ikaapat na bilang, ilan lahat ang mga pungkan na inyong nakikita? Bilangin niyo nga mga bata. Ilang sampuan at isahan mayroon sa larawan na ito? Magaling! Tingnan natin ang susunod yung gawain. Mayroon akong ikukwento sa inyo mga bata tungkol sa batang si Paulo. Pakinggan niyo ako mabuti. Noong kaarawan ni Paulo, nakatanggap siya ng 2 set ng regalo. Sabi niya, mas marami ang natanggap ng laruang sasakyan kaysa sa mga bola. Tingnan niyo natin mga bata kung ilan lahat ang natanggap na laruan ni Paulo. Nakatanggap ng 4 na bola at 5 laruang sasakyan si Paulo. Pagmasdan niyo mabuti mga bata ang mga laruang natanggap ni Paulo. Kung mapapansin niyo, mas labis o sobra ang bilang ng natanggap na laruang sasakyan ni Paulo kaysa sa bilang ng mga bola. Ibig sabihin mga bata, ang 5 ay labis ng 1 sa 4. Ang ibig sabihin ng salitang labis ng 1 ay sobra sa nakasaad na bilang sa isang set na ipinakita. Meron ako mga bagay papakita sa inyong halimbawa upang higit niyo maunawaan ang ibig sabihin ng labis ng 1. Sa unang halimbawa, gumuhit ng larawan upang magpakita ang labis ng 1. Meron akong isang larawan dito. Larawan ng mansanas. Ilang mansanas ang nakikita ninyo mga bata? Tama, 1. Kung iguguhit natin ulit ang mansanas sa loob ng kahon at magpapakita ng labis ng 1, ibig sabihin itong isang mansanas ay dadagdag pa natin ng 1, kaya ang kabuang bilang ng mga mansanas ay 2. Ang panibagong iguhit ng mansanas ay meron ng 2 bilang. Magaling na intindihan niyo ako mga bata. Ang susunod na halimbawa, tingnan niyo ulit. Bilugan ang bilang na nagpapakita ng labis ng 1 sa nakasaad na bilang. Sa unang letra, ang bilang na nakasaad ay 3. At ang mga pagpipilian natin na sagot ay bilang na 5, 6 at 4. Alin sa mga iyan ang nagpapakita ng labis ng 1 sa 3 bilang? Pag-isipan niyo mabuti mga bata. Tingnan nga natin ang inyong sagot. Ang wastong sagot ay 4. Mahusay mga bata. Ang 3, kung ipapakita natin ang labis ng 1, ito ay 4. Magaling. Sa ikalawang halimbawa, ang nakasaad na bilang ay 6. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng labis ng 1 sa 6? Ang pagpipili ang sagot ay 7, 9 o 8. Alin dito mga bata ang wastong sagot? Isipin mabuti. Ipakita niyo nga inyong sagot. Magaling. Ang wastong sagot ay 7. Ang 7 ay labis ng 1 sa 6. Mahusay mga bata.
Inyong naunawaan ang aking mga ibinigay na halimbawa. Tingnan na natin ang susunod yung gawain kung kaya niyo na itong sagutan. Unang gawain, bilangin ang larawan sa bawat pangkat at gumuhit ng isa larawan upang mapakita ang labis ng isa. Ang mga larawan na nakikita nyo ay mga mangga. Sa unang bilang, mayroon tayong 2 mangga. Kung iguguhit nyo ito at ipapakita, magiging ilang mangga kaya lahat ito? Isipin mabuti mga bata bago ilagay ang sagot sa loob ng kahon. Sa ikalawang larawan, mayroon tayong 3 mangga. Magiging ilang kaya lahat ito kapag ipapakita mo ang labis ng isa? Sa ikatlong larawan, mayroon tayong 5 mga mangga. Iguhit mo nga sa loob ng larawan o kahon ang labis ng isa sa 5 mangga. Magaling! Nagawa nyo nga ito ng mabuti mga bata. Tingnan nyo naman ang susunod yung gawain. Narito ang ikalawang gawain. Ang panuto, bilugan ang bilang sa loob ng panaklong na nagpapakita ng labis ng isa sa nakasaad na bilang. Sa unang bilang, mayroon tayong 9. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng labis ng isa sa 9? Ang pagpipili ang sagot, 12, 10, o 11. Sa ikalawang bilang, meron naman tayong 27. Alin dito kaya nagpapakita ng labis ng isa? Ito ba ay 26, 28, o 29? Isipin mabuti mga bata. Sa ikatlong bilang, mayroon tayong bilang na 42. Alin ang labis ng isa sa 42? Ito ba ay 43, 44, o 45? At ang kasunod na bilang naman ay 53. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng labis ng isa sa 53? Ito ba ay 55, 54, o 56? At sa panghuling bilang, mayroon tayong 78. Alin kaya dito ang wastong sagot? Alin dito nagpapakita ng labis ng isa? Ito ba ay 79, 77, o 18? Isipin mabuti ang inyong mga sagot mga bata. Ang ikatlo nating gawain mga bata, ang panuto ay isulat ang tamang sagot sa bawat patlang. Ibig sabihin, ang inyong mga sagot ay ilalagay nyo sa nakikita nyong guhit. Ang unang bilang, anong bilang ang labis ng isa sa 18? Sa ikalawa, anong bilang ang labis ng isa sa 45? At ang kasunod na tanong, anong bilang ang labis ng isa sa 79? Ay kaapat na bilang, ang 84 ay labis ng isa sa anong bilang? So iisipin niyo mabuti mga bata. Ano ang bilang na kung saan ay ang 84 ay labis ng isa o sobra ng isa? Kapag naisip niyo na ang sagot, isulat niyo ito sa patlang. Ang panghuling bilang, ang 72 ay labis ng isa sa anong bilang? Isipin niyo ulit ito mabuti mga bata. Isulat ng maayos ang inyong mga sagot sa kwaderno. Magaling! Natapos yun na ang ating mga gawain. Inyong tandaan mga bata,
Ang ibig sabihin ng labis ng isa ay sobra ng isa sa ibinigay o nakasaad na bilang. Magaling mga bata! Tingnan naman ang susunod nating larawan. Tingnan niyo mga bata ang sumunod kong larawang ipapakita. Siya si Lolet. Si Lolet ay may 3 palda at 4 na blosa. Tingnan niyo mabuti mga bata. Mas kaunti ang bilang ng mga palda kumpara sa mga bilang ng blosa ni Lolet. Ang bilang lamang ng mga palda ay 3, samantalang ang bilang ng mga blosa ay 4. So, ibig sabihin, ang 3 ay kulang ng isa sa 4. Naintindihan niyo ba ako mga bata? Magaling! Upang higit niyong malawaan ang ibig sabihin ng kulang ng isa, narito ang ilang mga halimbawa. Una, gumuhit ng isang larawan upang maipakita ang kulang ng isa. Mayroon akong ginuhit na 3 larawan ng mga puso. Kung iguguhit natin ito at ipapakita ang kulang ng isa, ibig sabihin kapag ginuhit natin ito, ay babawasan natin ang ginuhit natin ng isang puso. Kaya ang 3 puso ay magiging 2 puso na lamang. Ito ang nagpapakita ng kulang ng isa. Ibig sabihin, ito'y ating binawasan. Ang susunod na halimbawa, bilugan ang bilang na nagpapakita ng kulang ng isa sa nakasaad na bilang. Sa letra A, meron tayong bilang na 8. Alin kaya dito ang nagpapakita ng kulang ng isa sa 8? Ibig sabihin mga bata, mas mababa ang bilang kaysa sa 8. Ito ba ay 5, 7, or 6? Pakita niyo ang inyong sagot. Tama! Ang 7 ay kulang ng isa sa bilang na 8. Sa ikalawang halimbawa, mayroon tayong bilang na 12. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kulang ng isa? Ito ba'y 13, 10, o 11? Pakita niyo ang inyong sagot. Mahusay! Ang tamang sagot ay 11. Ibig sabihin, ang 11 ay kulang ng isa sa 12. Magaling mga bata, inyong naunawaan ang aking mga ibinigay na halimbawa. Tingnan nyo nga ang susunod ng gawain. Ang unang gawain, bilangin ang larawan sa bawat pangkat at gumuhit ng isang pangkat ng larawan upang maipakita ang kulang ng isa. Sa unang nating larawan, mayroon tayong 3 lobo. Iguguhit niyo muli ang mga lobo sa loob ng kahon at ipapakita niyo sa ginuhit niyo ang larawan na nagpapakita ng kulang ng isa. Sa ikalawang halimbawa o bilang, ito ay mga baso. Ang bilang ng lahat ng mga baso ay 6. Iguguhit niyo muli ito sa loob ng kahon at ipapakita ang bilang na kulang ng isa. At sa panghuling bilang, ito ay mga kutsara. Ang bilang ng lahat ng kutsarang nakikita ninyo ay 5. Iguguhit niyo muli ito sa loob ng kahon at ipapakita niyo ang bilang ng kulang ng isa. Magaling mga bata, naunawaan niyo ang aking sinabi. Tingnan ulit natin ang susunod na gawain. Ikalawang gawain. Ang panuto, bilugan ang letra ng tamang sagot. Sa unang bilang,
Ang tanong ay, ang 3 ay kulang ng isa sa letrang A, 6, letrang B, 5, o letrang C, 4. Isipin niyo mabuti mga bata bago bilugan ang letra ng tamang sagot. Sa ikalawang bilang, ang 16 ay kulang ng isa sa letrang A, 15, letrang B, 17, o letrang C, 18. Sa ikatlong bilang, ang 29 ay kulang ng isa sa letrang A, 27, letrang B, 28, o letrang C, 30. At ang ikaapat na bilang, ang 35 ay kulang ng isa sa bilang na letrang A, 38, letrang B, 36, o letrang C, 34. At ang panghuling bilang, ang 50 ay kulang ng isa sa letrang A, 53, letrang B, 51, o letrang C, 49. Isipin mabuti ang tamang sagot, bata. Tandaan, ang ibig sabihin ng kulang ng isa ay kulang ng isa sa ibinigay o nakasaad na bilang. Ating palawakin ang inyong kaalaman. Paghambingin ang mga bilang. Isulat sa patlang o punan ang patlang ng labis ng isa o kulang ng isa. Sa unang bilang, ang 38 ay patlang sa 39. Pipiliin niyo ang tamang sagot kung ito ba'y labis ng isa o kulang ng isa. Sa ikalawang bilang, ang 26 ay patlang sa 25. Isipin mabuti mga batang sagot. Sa ikatlong bilang, ang 20 ay patlang sa 19. At sa ikaapat na bilang, ang 72 ay patlang sa 73. At ang panghuling bilang, ang 56 ay patlang sa 55. Naintindihan niyo ako mga bata? Unawaing mabuti bago isulat ang inyong mga sagot. Hanggang sa muli nating aralin mga bata. Paalam!